Nadismaya si Pangulong Bongbong Marcos sa naging asal ng ilang mga economic leaders ng China at maging ni Pangulong Xi Jinping dahil hindi ito pinagbigyan ang hiling ng Pilipinas na magkaroon ng bilateral meeting sa sideline ng APEC 2025 sa South Korea. Hindi man idinitalye ng Malacanang ang mga dahilan ng China pero malaki ang posibilidad nito na may kaugnayan sa patuloy na away at tensyon ng dalawang bansa sa South China Sea kung saan ang Pilipinas ang isa sa pinaka-frontline laban sa China sa patuloy na pag-angkin at panghihimasok nito sa mga karagatan ng bawat bansa. Isa rin sa mga pinag-uusapan dapat ng dalawang leader ay ang pagpapasya ni Pangulong Marcos na imbitahan ito na bumisita sa Pilipinas sa susunod na taon, mga talakayan at paninegosyo at lalong-lalo na ang sigalot ng dalawang bansa sa West Philippine Sea. Sabi ng Malacanang, magbibigay sila ng karagdagang mga detalye tungkol sa isyong ito at ang kasalukuyang nagaganap na APEC Summit sa Seoul sa South Korea. Samantala, inimbitahan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Republic of Korea President Lee Jae-myung na bumisita sa Pilipinas habang muling pinagtibay ng dalawang leader ang matibay na ugnayan sa pagitan ng Maynila at Seoul sa kanilang bilateral meeting sa sideline ng APEC 2025 Economic Leaders Meeting. Sa kanyang pambungad na pananalita, inalala ni Pangulong Lee ang kontribusyon ng Pilipinas sa South Korea noong Korean War. Saad niya, the Republic of Korea and the Philippines are very special friends. When we were in national crisis, the Philippines sent its military to aid us. The people of Korea will never forget the contributions and dedication and sacrifices made by the Philippines. Our two countries have maintained a very close relationship of cooperation and support, and we have mutually helped each other out over the years. But I hope that through your visit, we will be able to take that to another level and have much closer cooperation. Bilang tugon, binati ni Marcos Lee sa matagumpay na pag-host ng APEC 2025 at muling pinagtibay ang pangako ng Pilipinas na palakasin ang estratehikong partnership nito sa South Korea. Binanggit din ng Pangulo ang matibay na ugnayan ng mga Pilipino at Koreano kabilang ang pagtutulungan sa depensa, seguridad at humanitarian assistance. Binigyan diin din ni Marcos ang mga nagpapatuloy ng milestone tulad ng bilateral free trade agreement at paparating na mga pagsasikap sa kooperasyon ng rehiyon sa ilalim ng ASEAN Chairmanship ng Pilipinas sa susunod na taon. Bago magtapos, ipinaabot ni Marcos ang isang imbitasyon sa pinuno ng South Korea at hindi naman nagdalawang isip si President Lee Jae-myung na tanggapin ang nasabing imbitasyon at sinabi nito na siya man ay nasasabik na makapunta sa bansang tinuturing ng South Korea na isa sa pinakamatalik na kaibigan sa Asya. Samantala, idiniklara ni Pangulong Marcos na ang Pilipinas ay bukas, handa at sabik na magnegosyo habang hiniimok niya ang mga CEO ng Asia Pacific na mamuhunan sa mabilis na pagbabago ng digital at innovation-driven na ekonomiya ng bansa. Sinabi ito ni Marcos sa kanyang pagbibigay ng special na talumpati sa Asia Pacific Economic Cooperation Economic Leaders Meeting CEO Summit sa South Korea kahapon ng hapon October 31. Sa pagsasalita sa harap ng mga leader ng mga negosyante, sinabi ng Pangulo na ang Pilipinas ay nakaposisyon ngayon upang maging isang hub ng exclusive growth at ecological progress sa rehiyon. Binigyan din niya ng agenda ng reforma ng kanyang administrasyon na sumasaklaw sa mga insentibo sa pamumuhunan, kadalian sa pagninegosyo at upscaling ng mga manggagawa ay dinisenyo upang gawing mas mapagkompetensya ang bansa at konektado sa buong mundo.